Pinaliit ako ng tita ko sa birthday party niya, kaya ito ang ginawa ko. Hi Pocoyo Confessions, tawagin niyo na lang akong Kate, 28 years old at taga Tarlac. Head manager ako sa isang kilalang restaurant dito at masasabi ko na hindi madali ang pinagdadaanan ko araw-araw sa trabaho. Pero worth it kasi sarili kong pera at pinaghirapan ko lahat. 2 weeks ago, nagkaroon kami ng family reunion sa Bulacan. Special daw kasi birthday ng tita ko na si Tita Lorna, 52 years old. Wala siyang sariling anak, kaya kami daw, mga pamangkin niya, ang tinatrato niyang parang anak. Rare lang talaga yung reunion namin kasi hiwa-hiwalay kami ng lugar at busy lahat sa kanya-kanyang trabaho. Nung gabing yun, after ng konting kainan, bigla siyang nag-speech. Tapos sabi niya, may game daw. Kailangan daw naming mga pamangkin magbigay ng best birthday gift to show our love. Unang nagbigay yung dalawa kong pinsan, cash agad. Syempre natuwa siya at nagpapasalamat ng todo. Pagtingin niya sa akin, parang inaasahan niya na susunod din ako. Pero hindi ako nag-participate. Ang nasa isip ko, bakit parang obligasyon namin na maglabas ng pera para lang mapatunayan na mahal namin siya. Kami pa nga ang madalas nag-a-adjust sa kanya kapag may kailangan siya. Ako, strict talaga ako sa pera. Pinaghirapan ko to at hindi ako nagbibigay ng basta-basta. Lalo na kung alam kong hindi naman niya ako tinutulungan when I needed it. Doon siya biglang sumablay. Sa harap ng buong pamilya, tinawag niya akong pinaka-poor na pamangkin. Dinugtungan pa niya ng insulto. Manager ka nga pero wala kang kwenta. Pati pamilya mo parang kawawa. Grabe, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nagsimula na siyang magyabang. Kinukumpara ako sa mga pinsan ko at parang gusto niyang ipamukha na walang-wala ako. Pero instead of sumagot, ngumiti lang ako at doon ko naisip ang plano ko. After ng reunion, diretsyong nag-book ako ng surprise vacation flight para sa kanya. 1 week after ng birthday niya. Binayaran ko agad. Tapos sinend ko yung itinerary at resibo sa email niya. Ayun, nagulat siya at parang biglang bumait. Binawi niya lahat ng sinabi niyang masama. Bigla siyang sweet at nagpapasalamat. Pero deep inside, galit pa rin ako. Kaya sabi ko kay mama, uwi na lang kami agad that night. Fast forward, 2 araw bago ang alis niya, kinancel ko yung flight. Yes, kinancel ko mismo. Refundable naman kasi. At nung mismong araw na dapat nakalipad siya, ayun na, sunod-sunod ang missed calls, text, pati messenger call. Hindi ko sinagot kahit isa. Sinabihan ko rin si mama na huwag sagutin. Pero hindi natapos doon. Bigla siyang nagpunta sa bahay, kumakatok ng malakas. Halos sigawan na ako sa harap mismo ng kapitbahay. Tinawag niya akong scammer. Sabi niya, niloko ko raw siya. At dapat bayaran ko yung accommodations na nawala at inconvenience daw na dinulot ko. Pinagbantaan na niya na isusumbong ako sa pulis. Ang totoo, hindi ako guilty. Plano ko talaga lahat ng yon. Gusto ko siyang turuan ng leksyon. Hindi porket tita siya at mas matanda, may karapatan siyang i-down ako o pamilya ko. Hindi rin obligasyon ng pamangkin na gawin ATM ang sarili nila para lang mahalin sila ng kamag-anak. At sa totoo lang, wala akong regrets. Kung may natutunan siya, good. Kung hindi, at least naipakita ko sa kanya na hindi lahat ng taong minamaliit niya pwedeng basta-basta niyang kontrolin. Entitled people like her, dapat talaga matuto silang hindi lahat ng nabibili ng pera o regalo. Mga ka-confession, mali ba ako sa ginawa kong ito? Kung kayo nasa sitwasyon ko, gagawin niyo rin ba yun? Mga ka-confessions, maraming salamat sa lahat ng suporta niyo. 100,000 followers na tayo.